Magandang araw ulit, Pilipinas! Ngayon yung araw mga kaanak ay magpapabakuna nga si Bossing yan. Kaya maaga siyang nakabihis. Pati nga mainit ngayong araw kaya nakaligo kami ng maaga. Kasi kung hindi mainit syempre hindi ko papaliguan niya kasi sisipunin. Kasi rin nga nag-tricycle na nga kami mga kaanak kahit may tubig. Buti na lang may tricycle na dumaan. Namasahe na lang kami hanggang barangay. Kasi dito nga marami nang pero unang-una kami dumating dito mga kaanak Nadala kasi nung nakaraang nung may bakuna hindi kami umabot. May nagpunta kami, naubusan kami ng gamot kasi nga syempre libre lang nga iyan na binibigay ng gobyerno. Kaya talaga pinupuntahan ng mga magulang. Kaya hindi kami umabot. Tinimbang nga si Bossing din tulog na tulog mga kaanak Ayan ikala mo nakahiga na siya pa doon sa timbangan mga kaanak. Ayan nga, buti nga inagahan nga namin na una kami. Kasi nga di ba nga libre nga lang iyan. Kaya laging nauubos ang gamot. Buti nga kahit pa paano may libre binibigay ang gobyerno para sa mga sa mga bata. Yung mga anak ko din na kumpleto din ang niyan, ang bakuna. Kasi siyempre kailangan din niya yun ng baby para protection nga din nila yung mga kaanak. Diyos ko naman libre na nga lang tayo pa bang mga magulang hindi pupunta ng para pabakunahan ng mga bata. Tama ngang minsan talagang nakakaawa yung bata pagka tinutusukan. Siyempre kahit naman tayo matanda pag tinusukan ng karayom napakasakit naman, diba? Paano pa nga ba naman silang mga baby? Kaya lang para nga sa kanila yun mga kaanak, para din sa protection nila yun. Kaya kahit na tsaka pang baby lang naman yun pagka pagkalaki naman nila ala naman na tapos na. Importante nakayari sila ng bakuna hanggang 1 taon mga kaanak. Kaya rin nga nandito na nga kami sa loob kasi nga tayo nga ang first honor mga kasi si Sidro nga ang first honor. Kaya ayan nakaupo na nga tayo dito sa may harapan. Inaayos pa nga dyan yung mga gamot na itutusok. Pero nga din yan mga kaanak binibigay na na libreng gamot para sa lagnat. Kasi syempre baka mamaya ang bata hindi naman natin masasabi pagka nilalagnat pagka binabakunahan. Kasi nga yung mga batang nag-aabang dito sa kami yung mga nauuna mga kaanak. Kami mga yung mga first 5. Kumbaga sa basketball kami yung unang naka-line up. Si Bossing nga ang first honor. Tatawa-tawa pa nga dyan yan mga kaanak hindi naman niya alam ang mangyayari mga kaanak. Kaya yan, masayang-masaya pa siya dyan Tapos kaya maya nga tutusukan na. Ang tinusok nga sa kanya mga kaanak 2. Kasi nga nung nakaraan dapat meron na siyang tusok na isang di ba nga naubusan niya kami ng gamot. Kaya ngayon nga inagahan ko na talaga. Kasi napakahirap nga yung kahit na may tubig talagang pumunta nga kami dito. Kasi nga syempre importante nga yung bakuna na yan para sa mga baby. Meron nga yung mga panlaban nga nila sa sakit. Kaya yan kahit na may tubig mga kaanak pupunta nga tayo. Tapos yun nga andito nga kami sa loob natin maganda namin barangay hall mga kaanak. Si Boy Toro mga kaanak dito ko pinanganak nung kasi dati pwedeng manganak sa hindi na nga pwedeng manganak sa bahay pero pwedeng manganak sa center. Kaya si Boy Toro dito ko yung pinanganak. Pero iba pa yung midwife noon, di ba yung nagpaanak sa akin. Tapos nung di ba nga binawal na nga ang panganganak sa bahay. Kaya lang si Sidro sa bahay ko talaga yan na pinanganak. Hindi ko alam bakit takot na takot nga ako sa ospital mo. O ayaw ko lang magpunta sa ospital. O sinasadya lang talaga na hindi ako manganak sa ospital. Kasi nung si Sidro nga nasa ospital na kami nung mga kaanak di ba sa ospital pag hindi ka pa manganganak talaga papauwiin ka. Hindi, umuwi na nga kami, gabi na nung umuwi kami. Natapat naman nga nung sasakyan namin walang preno, yung motor nung tiyahin ko, wala nga preno, mahina. Kaya sabi ko nga, wag na nga kaming bumalik.
Kaya yun, inabutan na nga si Isidro sa bahay na kami ng anak, sa bahay na ako ng anak. Kasi ano nga yan, tutusukan na nga dyan si Isidro sa, sa balikat. Kwento-kwento pa nga dyan yung bata, mga kaanak, parang para hindi umiyak. Kaya lang, syempre, katusok ng karayo, may Diyos ko, masakit talagang iiyak. Diyos ko, ako lang nung buntis, syempre, buntis tayo, may mga test, di ba, na pinagagawa. Pag kinukuhanan ako ng dugo noon, talagang Diyos ka, napakasakit. Yan nga, nakakaawa nga din minsan yung mga baby. Yung talagang, kala mo ba yung karayom yung tatago sa braso ng baby. Yun ang mga nakakaawang pabakunahan, mga kaanak. Yung mga gantong malalaki, medyo na nga yan. Ang mga nakakaawa, yung mga sa baby, di ba? Kaya minsan, ang magpapabakuna yung mga lola, yung mga ganon. Kaya niya kaiyak nga ni Bossing dito noon hindi siya umiiyak buti nga lang noon tumahan nga siya kasi nga babakuna pa siya doon sa may hita. Kasi sabi ko nga kung hindi lang pwedeng yung sabay-sabay ba, pwede naman yun sana, kaya lang ano nga natin para nga mayari na si Isidro. Bali, ang huling bakuna na lang niya, alam ko pang 1 taon para doon sa measles na nga lang, mga kaanak. Makakaraos na si Bossing, 1 bakuna na lang. At least sabi ko nga, lahat ng mga anak ko yan, kompleto sa bakuna. Galing nga lang dito sa may center yan, mga kaanak. Laging meron ng binibigyan ng bakuna yung mga baby dito sa may barangay sa barangay namin yan. Kaya yan, mga salamat po sa mga masisipag na workers dito sa Barangay Francis, mga kaanak. Ayan, lagi silang nag-update. At ayan nga, pag uwi nga namin, masayang-masaya nga si Isidro dyan, mga kaanak. Hindi na nga siya umiiyak. Paglabas namin, binigyan lang siya ng gamot. Nung nahawakan niya, hindi na umiiyak. Pero di naman siya nilagay, tawa ng Diyos. Kaya ayan. Ayan, dito nga kumakain nga kami ng tanghalian kasi nga anong oras na rin kami na uwi, di ba nga may tubig. Kasi yan nga, nagluto nga lang ako ng dyan, mga kaanak, ng pansit-pansitan. Kasi rin nga nung mga bandang tanghali, sabi ko, napakaganda ng sikat ng araw. Kaya nga, naglaba nga tayo ulit, mga kaanak. Napakaganda ng sikat ng araw, kaya lang may tubig pa nga rin dito sa amin. Hindi pa rin nga natutuyo. Napakalalaki na nga ng mga isda din sa likuran namin. Sabi nga kay Jeff, kung may bumili ng screen, kaya lang ang screen pala napakamahal. Pero kung bibili ka talaga, mababawi mo naman yung pinambili mo kaya lang mahal nga talaga. Kasi ito nga, pinacheck ko na nga sa asawa ko yung mga pa-order namin na half boots. Kaya nga, ginabi na nga kami mag-deliver dito, mga kaanak, kasi nga lahat yan, sinecheck muna namin para nga kapag-deliver okay na, dire-diretso na. Kaya gabi na nga kami nakapag-deliver na rin, mga kaanak. Yung half boots nga na rin, mga kaanak, gamitin dito sa amin kasi nga, di ba nga lagi may tubig. Kaya yan, yung mga iba kasi yung mga nag-aaral, yung mga papasok sa trabaho, para nga pagka hindi na sila nababasa. Tsaka minsan diba, dati pang nagpapalit pa sila ng damit. Yan, susuotin na lang nila yan. Tapos yun, sasakay na lang, ihubarin na lang nila doon sa may walang tubig. Hindi na sila mababasa, mga kaanak. Kaya napaka bota. Napakalaking tulong, mga kaanak. Buti nga kamo meron akong supplier ni ring half boots sa kinukuha ko sa Divisoria. Napaka nga ni ring yung tubig sa amin, hindi na nawala-wala. Kaya kailangan meron ka nakareserbang bota, tapos yung ganyan, yung half boots nga. Tapos pagka malalim ang tubig, yung yung jumper boots, yung buo naman. Pero ito, pwede na nga ito kasi nga yung sa amin, yung tubig naman minsan hanggang hanggang hita. Kaya ayan, gamit na gamit nga yan, mga kaanak. Yung ibang ganyan ang gusto kaysa dun sa sa pool na yung jumper boots. Mas gusto nila to, medyo mas nga daw suotin. Kaya ayan, i-deliver na nga namin mag-asawa yan kahit na gabi na. Ginabi na nga kami sa sa kalsada. Ayan nga yung mga pa-order natin. I-deliver nga natin yung ilang piraso lang naman kasi nga kailangan na to. Kailangan ko nang i-deliver. Kaya ayan, kahit na gabi, namasahe na nga lang kami mag-asawa. Nagpasama na nga ako at para ako
gabi na kasi. Sabi ko nga, samahan na ako mag-deliver. Tapos may deliver pa nga ako na kinabukasan kasi nga hindi pa nga ako nayayaring mag-deliver. Tapos yan, may tubig pa nga dito. Napakahaba pa nga ng dadaanan namin tubig, mga kaanak. At yun lang muna, mga kaanak. Bye-bye!